Kumpiyansa itong hinawakan. Nakangiting ibinalita niya na oras na para magsimula ang round 2. Ang Shadow Spear ay isa sa mga kayamanan ng Shadow Lord, sinabi na ginawa mula sa mga buto ng isang anino na hayop. Kinilala nito ang unang tao na gumising sa kanyang kamalayan bilang may-ari nito, na nagbibigay ng mga natatanging kakayahan. Ang isang ganoong kakayahan, ang Shadow Summons, ay nagpapahintulot sa sibat na mabunot mula sa anino ng may-ari anumang oras. Kung nasira, ang Shadow Spear ay maaaring ayusin at ibalik sa pamamagitan ng Shadow Regeneration. Kung mayroong sapat na anino at kapangyarihan ng mahika, sinuri ni Suho ang sibat sa kanyang kamay, pinagmamasdan ang potensyal nito. Naalala niya na kung si Jiang Qiuenghu na may hawak ng subspace na kuta, kung gayon ang monarko ng mga espiritu, ang tinatawag na Shadow Lord, ay humawak ng Shadow Spear. Ang titulong Panginoon ng Anino ay tahasang binanggit sa paglalarawan ng sibat, na nagmumungkahi na ang isang tunay na Panginoon ng Anino ay maaaring umiral sa isang lugar sa loob ng mga tarangkahan, mga fragment ng ibang mundo, gamit ang anino na sibat, ang monarkiya ng mga espiritu ay nakakuha ng kahihiyan. Naging kasing tanyag na kriminal gaya ni Jiang Qiuenghu, nakaramdam ng kasiyahan si Suho. Alam niyang nakuha na niya ang sandata bago siya mahulog sa maling mga kamay, sinusubukan ang kakayahan ng sibat, itinapon ito ni Suho at itinaas ang kanyang kamay sa kanyang anino. Nag-concentrate, ipinatawag niya ang Ghost Spear. Ang kanyang anino ay tumaas na parang usok, na pumulupot sa kanyang braso bago nag-materialize ang sandata sa kanyang pagkakahawak. Hawak ito ng mahigpit, kinumpirma niya na ang Shadow Summons ay isang kapaki-pakinabang na kakayahan. Lumingon sa dragon na nagpapahinga sa labas, naisip niyang umatake mula sa kaligtasan ng Subspace Fortress, ngunit ibinasura ang pag-iisip. Sa kasamaang palad, ang kuta ay walang anumang mga tampok na nakakasakit. Maingat, inilagay ni Suho ang paa sa labas ng kuta at pagkatapos ay lubusang tumalon palabas, nagpas siyang gamitin ang vulnerableng kalagayan ng dragon habang ito ay natutulog. Tahimik na gumagalaw, nilapitan niya ang napakalaking anyo nito, huminto malapit sa ulo nito. Paglukso sa isang kalapit na bato, tinawag niyang muli ang anino na sibat, hinugot ito mula sa kanyang anino. Ang pagpoposisyon ay tila perpekto para sa kanyang susunod na welga. Hinawi ng mahigpit ang sibat, humarap si Suho sa kanyang mga kamay at maingat na tinutukan ang reverse scale ng dragon. Buong lakas, inihagis niya ang anino na sibat. Tumama ang sandata sa hangin, tumama sa reverse scale ng dragon at bahagyang nabasag. Nagising ang dragon, nagpakawala ng nakakabinging hiyaw ng sakit at galit. Binalaan agad ng sistema si Suho. Ang Tower Dragon ay galit na galit matapos ang mahina nitong lugar ay inatake. Mabilis na gumanti, tumalon si Suho pababa mula sa bato nang mapuno ang hangin ng dagandong ng dragon. Naglabas ang system ng isa pang alerto. Na-activate ng Tower Dragon ang takot sa dragon. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Suho ang pasukan sa kanyang subspace fortress at kumari pa ng takbo sa loob, unti-unting nakatakas sa epekto ng aura ng takot. Mula sa loob ng kuta, pinagmamasdan niya ang galit na dragon na nanlilisik sa kanya. Nakangiti sa galit nito, binaluktot ni Suho ang nanginginig niyang braso. Napagtantong pumasok siya sa tamang oras upang maiwasan ang direktang pagkakalantad sa takot. Habang nakatakas siya sa mga epekto ng status tulad ng paralysis at guni-guni, hindi pa rin comfortable ang natitirang tensyon sa kanyang katawan.
Isinaalang-alang ni Suho ang kanyang susunod na hakbang, nagpa siya na umasa sa isang hit-and-run na diskarte. Ang plano ay simple ngunit epektibo. Paulit-ulit na mga strike sa reverse scale ng dragon habang umaatres sa kaligtasan ng fortress. Desidido, naghanda siya para sa isa pang round, determinadong ibagsak ang Tower Dragon kahit gaano pa ito katagal. Pagkatapos ng mahabang labanan, ang reverse scale ng dragon ay lubhang nasira. Sa loob ng kanyang subspace fortress, nagmuni-muni si Suho. Ang pagsira sa reverse scale ay mas matagal kaysa sa inaasahan niya, at kahit na hindi ito ganap na nawasak, ang kapangyarihan nito ay naibalik. Nabawasan sa mas mababa sa 10%. Sumulyap siya sa labas, napagmasdan niya ang Tower Dragon sa isang nagngangalit na estado, mas alerto kaysa dati. Hindi na epektibo ang kanyang diskarte sa hit and run. Dahil sa pinsala sa reverse scale, naging maingat ang dragon. Ngunit ngumiti si Suho, hindi mapakali. Kung ikukumpara sa nauna, ang laban ay nagbago ng husto sa kanyang pabor. Determinado na tapusin ang labanan sa isang mapagpasyang paghaharap, si Suho ay tumakbo palabas ng subspace fortress, na ikinagulat ng dragon. Inihagis niya ang isang ghost spear sa ulo ng dragon, ang sandata ay tumatama patungo sa target nito. Mabilis na nag-react ang dragon, hinampas niya ang sibat gamit ang pag-indayog ng mga kuko nito. Lingid sa kaalaman ng dragon, tumalon na si Suho sa likod nito, itinaas ang kamay. Ipinatawag ni Suho ang Shadow Spear mula sa kanyang anino. Pumwesto siya sa ibabaw ng ulo ng dragon at itinutok ang sibat sa mata nito. Ang dragon ay napaungol sa matinding paghihirap, marahas na inalog ang napakalaking katawan nito upang palayasin siya. Napatalsik si Suho, ngunit nagawa niyang itusok ang sibat sa balat ng dragon. Napatigil ang kanyang pagbagsak, nang siya ay nagpapatatag, itinaas ng dragon ang isa sa matalas nitong kuko, at hinanap ng takot si Suho nang mapagtanto niya kung ano ang darating. Ang dragon ay nag-awit ng kanyang mga kuko ng may napakalaking puwersa, na nabasag ang lupa at mga pader sa paligid ng mga ito sa mga pira-piraso. Habang nahulog ang brief sa paligid nito, hinanap ng dragon ang mga durog na bato para sa anumang palatandaan ni Suho. Sa gulat nito, wala na siya kahit saan. Nagpanteng ang mga tainga ng dragon sa tunog ng mga yabag, lumingon sa gilid. Nakita nito si Suho na sumugod papunta dito, muling tinawag ang kanyang anino na sibat. Direktang itinutok ni Suho ang nakalantad na reverse scale. Ang dragon, na naramdaman ang napipintong pagbabanta, ay nagpakawala ng isang malakas na takot sa dragon. Inalerto ng sistema si Suho na siya ay nahulog sa isang estado ng takot. Sa buong lakas niya, inilunsad niya ang sibat pasulong, na naglalabas ng matinding pressure sa paghagis. Ang sandata ay tumama sa reverse scale, na tuluyang nabasag. Ang dragon ay umungal sa matinding paghihirap, bumagsak habang ang enerhiya nito ay nagsimulang hamina. Inabisuhan ng system si Suho na ang reverse scale ay ganap na nawasak at ang kapangyarihan ng dragon ay humihina. Mabilis na kinain ni Suho ang isang purification potion, na pinawi ang takot na debuff. Tumangala sa sugatang dragon, tinuya niya ito, tinutuya na ang takot sa dragon nito ay hindi uubra sa kanya ng 2 beses. Tinawag niyang tulala ang dragon, tumakbo siya patungo sa ulo nito. Umalis sa ere, itinutok ni Suho ang kanyang espada at ibinaba ito sa isang mapangwasak na laslas, na naputol ang ulo ng dragon.
Inihayag ng system na natalo niya ang Tower Dragon, na sakop ang ika-49 na palapag, at nagtakda ng bagong record para sa Tore ng Hamon. Bukod pa rito, ipinaalam sa kanya na matagumpay niyang natapos ang buong Tore ng Hamon, na nakamit ang isang kahanga-hangang milestone. Bilang gantimpala, binigyan siya ng system ng 10 bonus stats. Napangiti siya nang marinig na sinimula ng sistema ang pagsusuri sa kanyang pambihirang tagumpay. Dahil sa pagod, napahiga siya sa sahig, sumisigaw sa pananibik sa kanyang tagumpay. Inabisuhan siya ng system na nag-level up na siya, kasama ang lahat ng stats niya na tumaas ng isa, at nakatanggap siya ng karagdagang bonus stat. Sa sobrang kagalakan, naisip niya ang katotohanan na nakamit niya ang isang bagay na hindi pa nagawa ng sinuman sa kanyang nakaraan o kasalukuyang buhay. Nagpatuloy ang system sa pagpapakita ng mga abiso, na nagbibigay pa sa kanya ng reward sa pag-abot sa level 40. Nakakuha siya ng isa pang 5 bonus stats, isang pagtaas ng isang level para sa lahat ng healer class exclusive na kasanayan, at nakakuha ng bagong skill, Healing Spirit. Siya ay namangha nang ihayag ng sistema ang mga detalye ng Healing Spirit. Gumawa siya ng healing zone kung saan ang lahat ng nilalang sa loob ng lugar ay unti-unting makakabawi ng kalusugan, na walang limitasyon sa bilang ng mga individual na apektado. Ang kasanayan ay nangangailangan ng isang sandata upang kumilos bilang isang totem para sa pag-deploy. Natuwa siya na pagtanto niyang ang bagong kasanayang ito ay magbibigay daan sa kanya na suportahan ang malakihang mga laban kapag ganap na level, katulad ng mga maalamat na kakayahan ni Isabela. Nakumpleto ng system ang pagsusuri nito sa kanyang hamon, na nagudyok sa kanya na umupo sa pag-usisa. Nagpakita siya ng gantimpala na angkop sa kahalagahan ng kanyang tagumpay, kasama ang Dragon Blood Grade S dagdag. Gulat na gulat, hindi siya makapaniwala sa nakita. Ipinaliwanag niya sa kanyang sarili, nag-isip kung ito ba ang parehong signature skill na taglay ni Yama, ang kasumpa-sumpa na manlalaro ng halimaw, at iniisip kung nakuha rin ni Yama ang Dragon Blood mula sa Dragon Mountains. Sabik na kumpirmahin, na-access niya ang mga detalye ng system. Ang paglalarawan ay nagsiwalat na ang Dragon Blood ay ang diwa ng isang mahusay na dragon. Ang mga nagdala ng dugong ito ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng mga dragon anuman ang kanilang pinagmulan, na ang kanilang potensyal ay depende sa kanilang mga pagsisikap. Ipinakita ng system na ang Dragon Blood sa level 1 ay nagbigay ng 2 grade S na kasanayan, pananakot, at espiritu ng dragon. Nagpakita rin siya ng level 2 na mga kondisyon sa pag-unlock, na umaabot sa level 50 at isa pang kasalukuyang hindi alam na kinakailangan, pati na rin sa level 3 at level 4, na nanatiling nakalock. Nakangiting hindi makapaniwala, kinumpirma niya na ito nga ang maalamat na Dragon Blood. Nahuli, matagumpay niyang itinaas ang kanyang mga kamay, kumbinsido na ito ay magpapalakas sa kanyang kasalukuyang buhay kaysa sa dati. Sa paglingon sa walang buhay na anyo ng Tower Dragon, alam niya ang tungkol sa hindi kapani-paniwalang mga gantimpala na angkop para sa isang panghuling boss. Sa panibagong lakas, ipinatawag niya ang kanyang anino na si Bat, handang gamitin ang kanyang tagumpay. Sa pagsasalita sa Sibat, idineklara niyang oras na ng pagkain at itinapon ito sa bangkay ng dragon. Ipinakita ng system na ang Shadow Spear ay tumugon sa anino ng dragon, nagsimulang ubusin ito. Habang hinihigop ng Shadow Spear ang diwa ng dragon, ang malalakas na alon ng enerhiya ng anino ay sumabog sa paligid niya. Sa loob ng ilang sandali, ang anino ng Tower Dragon ay ganap na natupok.
Inabisuhan siya ng system na ang Shadow Spear, na orihinal na Grade S dagdag, ay na-upgrade sa Shadow Spear Grade S dagdag. Ang pag-unlad na ito ay hindi nagulat sa kanya, dahil alam na niya ang tungkol sa nakatagong kakayahan ng Shadow Spear, Shadow Devourer, habang hindi tahasang nakalista sa impormasyon ng item. Pinahintulutan nito ang sibat na mabilis na tumaas sa pamamagitan ng pagsipsip ng malalakas na anino, at ang anino ng Tower Dragon ay nagtulak sa ebolusyon nito sa isang pambihirang antas. Ang sistema ay nagpaalam sa kanya na ang sapat na supply ng mahika ay nagising sa isang bahagi ng kamalayan ng Shadow Spear. Isang prompt ang lumitaw, na nagpapahiwatig na ang impormasyon ng sibat ay na-update. Nagtataka, binuksan niya ang window ng system upang suriin ang mga pagbabago. Natuklasan niya na ang Shadow Restraint at Shadow Regeneration, na dating rango A, ay na-upgrade sa S rank. Bukod pa rito, may napansin siyang bago, isang kasanayan na tinatawag na Shadow Restraint, na nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Ang sistema ay nagsiwalat na ang Shadow Restraint ay maaari na ngayong mapunit ang anino ng isang target, na hindi makakilos sa kanila. Habang ang anino ng target ay tinusok ng Shadow Restraint, makakaranas din sila ng bleeding damage bawat segundo dahil sa epekto ng Shadow Bleeding Grade S. Excited at bula nang mapagtanto niyang nakakuha siya ng 2 pang S-rank na kasanayan. Inaasahan niya ang hindi bababa sa isang armas na uri ng paglaki, na mga liga sa itaas ng ordinaryong kagamitan, habang nagsimula siyang maglakad palayo, nasiyahan na nakuha niya ang lahat ng kailangan niya. Bigla siyang huminto. May pumukaw sa kanyang atensyon. Isang ngipin mula sa dragon ang nanatili, kakaibang buo. Pagkakuha nito, nag-trigger siya ng isa pang notification ng system na kinikilala ito bilang pangil ng dragon. Ang sistema ay nagdetalye ng mga epekto nito, at siya na tinusok ng pangil ay magdurusa ng hindi na mababawi na katayuan, na magiging imposible sa lahat ng paraan ng pagbawi. Siya ay sumigaw sa hindi makapaniwala sa natuklasan, marveling sa kanyang kapalaran. Pinag-isipan niya ang pambihira ng mga byproduct ng dragon, na sinasabing halos imposibleng makuha, at natanto. Ang Tower Dragon ay hindi lamang dragonkin, ngunit isang pureblood dragon. Ang mga byproduct mula sa pureblood dragons ay likas na S-grade na materyales, ang kanilang pambihira ay tumugma lamang sa kanilang napakalaking kapangyarihan, na nakatitig sa pangil. Napagpasyahan niya na makatuwiran para sa gantimpala na isama ang dugo ng dragon, ngunit kahit na, ito ay isang maapoy na windfall. Inilagay niya ang pangil sa kanyang inventaryo, handang tumungo sa labas, at ibinaling ang kanyang atensyon sa exit portal. Saglit niyang naisip ang reporter na si Jojen Y, naiisip kung gaano siya kasabik. Makalipas ang ilang sandali, sa labas ng Tower of Challenge, gumawa ang system ng isang pandaigdigang anunsyo. Ang Tower of Challenge ay nasakop, at ang nanalo ay player sa suho. Habang nagkapira-piraso ang kristal na nasa ibabaw ng tore, pilit nitong pinaalis ang lahat ng manlalarong nasa loob pa, at isa-isang itinulak palabas. Ang mga manlalaro na sinusubukang sakupin ang iba't ibang palapag ay natagpuan ang kanilang mga sarili na itinapon sa labas, na natulala sa balita. Hindi sila makapaniwala na sa suho ay nag-iisang nasakop nito ang tore. Sa gitna ng kalituhan, itinuro ng isang manlalaro ang isang figure sa di kalayuan, nagtatanong kung iyon ang lalaking responsable. Sumang-ayon ang kanyang kasama, na napansin ang siksikan ng mga tao sa paligid niya na parang isang nakaimpake na tren.
Nagmamadaling lumapit sa kanya ang mga reporter, may hawak na mics at camera, binubamba siya ng mga tanong. Humingi sila ng komento tungkol sa kanyang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Sa sobrang pagod at pagkahilo sa pagod, napagtanto niya na ang labanan laban sa Tower Dragon ay nagdulot ng mas malaking pinsala sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Kaagad siyang kinailangan ng paggamot at pahinga, ngunit hindi niya inaasahan na dadagsaan siya ng press. Pag-scan sa lugar, napansin niya ang isang pamilyar na mukha, si Zhou Jinwei, na nakaupo sa malapit na kotse. Mukhang nag-aalala, tila sabik na pinagtatalunan ni Jinwei kung sa Suho ay tunay na nasakop ang tore ng mag-isa. Bago pa maproseso ni Jinwei ang site, biglang sumulpot si Suho, hinawakan ang balikat niya. Nagulat si Jinwei na napasigaw at nahulog sa lupa sa gulat. Tinanong ni Suho kung bakit siya nagulat, itinuro na hinihintay siya ni Jinwei. Nauutal na sagot ni Jinwei, nagtanong kung paano nagawang labanan siya ni Suho at makipagdebate sa karamihan. Casual na sagot ni Suho na nalampasan niya ang lahat. Kahit na ang totoo ay ginamit niya ang kanyang ultimate stealth technique para mawala ng walang bakas. Iniabot ang kamay para tulungang tumayo si Jinwei, tinanong ni Suho kung wala pa rin siyang tiwala sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Jinwei, saka tinanggap ang kamay, umamin na alam niyang baliw si Suho. Ngumisi si Suho sa pang-aasar na kung hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Jinwei, maaari siyang palaging lumipat sa ibang reporter. Umiling si Jinwei, sumagot na kung hindi siya nagtitiwala kay Suho, hindi siya aabot ng ganito. Nakahinga ng maluwag, iminuwestro ni Jinwei ang kanyang sasakyan, iminumungkahi na umalis na sila bago magsimulang muli siyang habulin ng mga tao.